Jesus. Heavenly Father, we just thank you. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig at tunay na sa mga sandaling ito, patuloy naming itinataas sa aming kalagitnaan ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. And Lord, we are just so thankful and we are so grateful for what you have done for us and unto us sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Maraming salamat na sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang aming mga kasalanan. Tumigis ang kanyang dugo upang kami ay tubusin. Inako niya ang aming mga kasalanan, inako niya ang aming mga karamdaman, na sa kanyang mga sugat at mga latay na tinanggap, lahat ng kaparusahan na iginawad sa kanya ay alang-alang sa amin upang kami ay magkaroon ng kagalingan at maging buo ang aming mga pagkatao. Kaya Lord, our Father, we are so grateful and we are so thankful for this wonderful day. And we just continue to welcome your Holy Spirit to minister to each and every one of us. So we give you praise, we give you all the honor and the glory in Jesus' name. Amen. Come on, give a praise unto the Lord. Hallelujah. Praise God. And before you're seated, kindly greet one another with the love of God. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon at isang pinagpalang araw sa bawat isa sa atin. And it is our prayer na tayo ho ay patuloy na manampalataya, patuloy na tumingin sa kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? Napakadali na madala ng sitwasyon, napakadali na mag-alala, napakadali na kapag tinitingnan mo yung bawat pagdaan mo sa gasolinahan, makikita mo doon yung mga presyo, okay? And para bagang mas maigi na lang. O yung ginagawa ng AI ngayon na yung mga tao sila na yung bumubuhat ng sasakyan nila. Okay? At sila na yung tumatakbo. But one thing that we have to understand is the plans and the purposes of God in our lives. Kaya nga nitong nakaraang linggo, ang pinag-uusapan natin ay walang iba kundi yung intimacy. We need to learn to become intimate with God. Praise God. And it is our prayer na bawat isa sa atin matuto tayo na patuloy na manghawakan sa salita ng Diyos. And it is our prayer na hindi lamang po yung mga cellphone natin o mga gadgets natin ang lagyan natin ng mga apps ng Bible, but rather, kung matalas pa ang mga mata ninyo and ipag-pray nyo na maging matalas, meron po tayong mga Biblia sa ibaba, and I think yung mga ushers, you need to be preparing those Bibles to give to those who want to have them. Okay? So, yun po ay ESV, and it is our prayer na matuto na magbasa ang bawat isa sa atin dahil ang ating manual, okay, bawat gamit na binibili natin, merong manual. At nang lalangin tayo ng Diyos, isang bagay na dapat nating ipagpasalamat, binigyan tayo ng manual ng Diyos paano ang dapat nating gawin sa buhay na to. And you have to understand that as people of God, napakahalaga na meron tayong salita ng Diyos. At I encourage and challenge each and every one na magkaroon tayo ng mga hard copy. Dahil yung hard copy, iyan, pwede mong sulatan yan. Yung digital copy ninyo, hindi niyo masusulatan yan. Yung cellphone niyo, hindi niyo pwedeng sulatan. Okay? So, we have to get intimacy. At yun po ay hindi nagaganap sa isang iglap lamang. It takes time. Okay?
So ganun din sa mga panalangin natin, hindi magic yung prayer. You need to keep on praying, you need to keep on asking until na makita mo na siyang magkaroon ng kaganapan sa buhay mo. Okay? So, lalo na sa ganitong kapanahonan, ano ang dapat na maging attitude natin? Okay? If you will just go first with me, I just want you to know and understand na sa buhay natin bilang mga mananampalataya, merong pong tinatawag na itinakdang mga panahon. At sa mga itinakdang panahon, kasama ho yung nagaganap sa ating kapanahunan ngayon at kasama yan sa merong tinatawag na timeline o timetable. So ganun din, yung pagsilang ng bawat isa sa atin, merong itinakdang taon. Hindi naman natin plinano kung anong taon tayo isisilang, pero I believe ganun din sa plano ng Diyos para sa ating mga buhay. And eto, if you will just go with me in Revelations chapter 6, Revelations chapter 6 and verse 6, na isang pangyayari kung saan sa ibang bansa, kung sila ang kanilang mga pagkain ay mga kakaiba sa atin, pero sa atin bilang mga nandito sa Southeast Asia, ang isang pinaka-prime commodity natin ay walang iba kundi ang kanin. O walang iba kundi ang bigas. Okay? Kaya yung mga takot na maubusan ng bigas, magpundo na kayo, magpundar na kayo. Okay? So, actually, because time will come, and ang sabi niya rito, and I heard a voice from among the four living beings say, a loaf of wheat bread or 3 loaves of barley will cost a day's pay. And don't waste the olive oil and wine. So, it has something to do doon sa pang-araw-araw na pagkain. So, imagine kung ang isang loaf bread o tasty, yung isang balot, ang katumbas niyan ay sweldo mo sa maghapon. So, magkano sweldo ngayon? Magkano minimum wage? Okay? So, ibig sabihin po niyan, 1 kilo, actually 1 kilo ng bigas yan. Kung sa atin na mga nandito sa ating bansa, yan ay 1 kilo ng bigas. So makikita mo kung ano ang magaganap sa mga susunod na panahon. Dahil dati-rate, yung 5 sentimo ay merong halaga. Pero ngayon, yung 5 centavos, wala nang halaga. Okay? So, dati-rate, malaki ang 1,000. Pero ngayon, ang 1,000, parang 20 lang nung nagdaang kapanahunan. Kaya nga, ang tanong palagi noon ay, saan makakarating ang 20 mo? So, the same thing in our times today. So, that will come. Pero, purihin ang Diyos dahil ang isang bagay na alam ko, hindi ho tayo bahagi dyan. Yan ang isang bagay na kung ano ang gusto ng bawat isa sa atin. Kung gusto mong daanan ang lahat ng kahirapan na darating sa daigdig, nasa iyo yan. Pero kung ayaw mo, well, naroon din sa iyo yan. Okay? So, walang mamimilit sa iyo kung ano ang gusto mong paniwalaan. So, because I believe, if you will go back with me in Philippians, okay, Philippians chapter, Revelation chapter 3. I am thinking about the Philadelphian church. Okay? Verse 10. Okay? So verse 10, ang sabi niya rito, because you have obeyed my command to persevere, I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. So sabi niya, in other translation, ang sabi niyon, great trial. Isang matinding uri ng pagsubok na darating sa buong mundo, ang sabi niya, iingatan ko kayo sa oras na yon. Kung iyong titingnan sa panahon ni Noah, bago dumating ang dilubyo, ang Diyos ay nagbigay ng kaparaanan kay Noah paano siya makakaligtas doon sa parating na dilubyo. At sa bawat pangyayari, bawat kaganapan, bago dumating ang isang uri ng paghuhukom, ang Diyos ay nangungusap sa kanyang mga tao.
So that's why, if you look at the Old Testament, sa panahon ni na Abraham, o panahon ni na Noah, panahon ni na Enoch, wala namang nagsasabi sa kanila eh. But one thing that they have done is to develop their relationship with God. Lumakad sila sa mundong ito na kasama nila ang Diyos. Kanya nga sinasabi sa bawat isa sa atin palagi na katulad nung nakaraan, ang pinag-uusapan natin is to develop intimacy with God, na trust the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding, na yung pagtitiwala natin, ilagak natin sa Diyos. Dahil darating, sa bawat panahon na darating, ang isang bagay na magiging sandalan natin at sandigan natin at matibay na muog o pundasyon at tanggulan natin o kaya proteksyon natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay? So that's why, even in the midst of what's going on, well, you need to learn to praise God. You need to learn to thank the Lord. You need to learn to say, God is good, and He is good, and His love endures forever. Okay? At ang sabi nga ng singer o ng mga awit doon sa aklat ng mga awit, ang sabi niya roon, o napakarami na kung saan ang sinasabi niya, give thanks unto the Lord, for His mercy endures forever. Okay? So, give thanks to the Lord, for He is good, and His mercy endures forever. His love endures forever. So, what should be our attitude? If you will just go with me in Matthew chapter 16, and I want to start in verse 19. So, mahaba-habang pangungusap po yan. And bilang mga taga-faith life family, you need to understand, we need to exercise faith. Ang Diyos ay hindi magikero. Ang hinahanap ng Diyos, pananampalataya, paniniwala sa Kanyang salita. Para yung biyaya na itinalaga niya at itinakda niya sa bawat isa ay siya nating lakaran. And here it is. Ang sabi niya roon, Matthew chapter 6, verse 19. Okay? Hindi po 16. Pero actually, magagamit mo yung chapter 16. Kasi ang sabi niya roon sa verse 19, binigyan tayo ng susi ng Diyos. So sa kaharian ng Diyos, the kingdom of God is within us at magagamit natin ang mga susing yan. Ngayon, kahit na gaano karami ang susi na meron ka, kung hindi mo gagamitin, then baliwala. So in Matthew chapter 6, in verse 19, ang sabi niya, don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your whole body is filled with light. But when your eye is unhealthy, your whole body is filled with darkness. And if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness is. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. That is why I tell you not to worry about everyday life. Whether you have enough food and drink or enough clothes to wear, isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them, and aren't you far more valuable to Him than they are? Can all your worries add a single moment to your life? And why worry about clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Next verse, please. Okay? So, ang sabi niya roon, and why worry about clothing? Look at the, yeah? Okay? So, ang sabi niya dito,
Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. Verse 30. Okay? And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and tomorrow, today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? So don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Verse 34, it says there, okay? So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for you or for today. Father, we thank you, and we just ask, speak unto us as we look at your word. Maraming salamat, yung patuloy na pagpalain at katagpuin at abutin ang bawat isa, at bigyan kami ng karunungan at kaalaman at ng pangunawa upang ang iyong mga salita ay aming maisapamuhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Pakisabi nga sa iyong katabi, God is good all the time, even today. Amen. So mabuti ang Diyos at hindi nagbabago ang Diyos. Okay? So ang sabi niya rito, going back to verse 19, ang sinasabi riyan na may kaugnayan sa buhay ng marami sa atin ay saan ba naroon ang ating puso? Saan ba tayo nakatuon palagi? Kaya ang sinasabi niya ron, don't store up treasures here on earth. Alam niyo, ang sukatan ng tagumpay ng tao ay nakasalalay palagi sa kung ano yung meron sila. Huwag kayong umasa o huwag kayong tumingin. Lahat ng bagay na yan, naluluma yan. Lahat yan, kinakalawang. Kahit anong gawin mo, whether you like it or not, ang sasakyan kinakalawang, ang bahay kinakalawang, kaya kinakailangan i-repair mo palagi yan, kailangan pinturahan mo palagi yan. Lahat ng bagay, kinakalawang. At ang sinasabi niya roon is, well, kinakain yan ng kalawang. Kinakain yan ng mga molecules o yung ultimo yung hangin ay merong kapangyarihan yan na sirain o kalawangin o whatever, gaano man kaganda ang isang bagay sa buhay ho natin. Okay? So, and where thieves break and steal, na kung saan sa daigdig na to maraming magnanakaw. Okay? So, remember, the thief comes to steal, kill, and destroy. But remember, Jesus said, I have come that you might have life. So, saan ka higit na magtitiwala? Doon sa magnanakaw na dumarating para magnakaw, para magsira, para magwasak, para pumatay? Or doon sa nagsabi na, I have come to give you life and life more abundantly. Okay? Then verse 20, it says there, okay, store your treasures in heaven. So, ibig sabihin, ituon natin, habang tayo nagsusumikap dito sa ibabaw ng daigdig, huwag nating ilagak yung puso natin sa lahat ng ginagawa natin, kundi ang pagtitiwala natin at paglalagak natin ay dapat naroon sa Diyos. Okay? Pasalamat tayo sa Diyos, and we need to understand, yes, Lord, thank you sa iyong ibinigay na lugar sa amin. Salamat, Panginoon. Lord, it is our prayer that you will continue to help us as your people, nang sa ganon, ang aming mga mata nakatingin palagi sa inyo. Okay? So, ang sabi niya roon, sa sumunod na talata, in verse 21, okay, yung usapin ng puso. So, ang tinutukoy dyan, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. So, kung saan palagi, kumbaga, kapag iyan ay naroon sa pangako ng Diyos, ang iisipin mo palagi, ano yung pangako ng Diyos? Ano yung gagawin ng Panginoon sa iyong buhay? Halimbawa, sa ngayon, kapag pagdaan mo ng gasolinahan, doon sa may mga motor, may mga sasakyan, well, praise God. Okay lang, dahil gasolina sa inyo. Pero kami na diesel. Okay, pagtingin mo doon sa presyo ng diesel, wow, ang laki ng diferensya. Dati-rate, ang diesel ang pinakamababa, kaya lahat ng tao gusto diesel noon. Ngayon, diesel ang pinakamataas. Bakit? Kasi yan ang pangunahing ginagamit sa lahat ng
produksyon o kaya sa pagpapatakbo ng kuryente o doon sa mga production, sa mga kumpanya, everything. At yung mga truck, puro diesel ang gamit niyan. Kaya kung ano yung pinaka-in demand, iyon ang siyang nagiging mahal. So sabi ng iba, mag-electric car na lang tayo. Okay? So, praise God. Then, ihanda mo rin ang bulsa mo dahil ang Meralco, nag-aantay lang yan. So, you have to understand where our treasure is, there our heart is. Saan yung puso mo? Okay? Na kahit sa gitna ng mga pangyari, sa gitna ng mga kaganapan, well, we have to look at the Lord. Kaya nga ang sabi roon, yung sumunod na talata, yung ating mata. Okay? Yung ating mata, iyan ang siyang ilaw natin. Ibig sabihin po niyan, saan ba nakatingin yung mata mo? Saan ka ba nakatuon? Saan ba yung, sa kanino at saan yung focus mo? Okay? That's why, ang sabi niya dyan, when your eye is healthy, your whole body is filled with light. So, literal na mata ba ang tinutukoy dyan? No. Yung ating pananaw, yung ating outlook sa buhay na to, yung perspective natin, saan ka nakatingin? Saan nakatuon yung mata mo? To the things going on around you? Or are you looking at what you are seeing? Parang social media yan? Parang sa Facebook? Saan ka nakatingin? Kung ang buhay natin nakatuon doon sa social media, well, hindi ho totoo lahat yan. Dahil alam ho natin, ultimo mga picture natin, yung mga cellphone natin, kumbaga, may filter yan, di po ba? Fini-filter natin. Ultimo mga pinopost natin, filtered lahat yan. Okay? Kaya Facebook. Sabi ng iba, narinig ko isang preacher, sabi niya, fake book. Ito ang totoong. You have to face your book. Okay? Face your book upang hindi ka pangunahan ng Facebook. So, that's why you have to look at saan yung pananaw mo, saan yung perspective mo, saan yung focus mo. Okay? So, dahil hindi natin pwedeng paglingkuran ang dalawang Panginoon. No one can serve two masters. Yan po ang sinasabi. It's either God or money. Or you use your money to serve God. Okay? Ang problema sa panahon natin ngayon, maraming tao pinagpapalit ang Diyos sa pera. So, you have to know, ang pera dapat sumunod lang sa kung saan ang puso mo. Okay? Pero kung ang puso mo ay nasa pera, then, matutulad ka kay Sapira. Kilala niyo si Sapira? Dahil sa pera? Okay? Basahin yung aklat ng mga gawa. Makikita niyo kung sino si Sapira. Okay? So, kaya, ang usapin actually rito is about worry. Yung pag-aalala. So, it's your mindset. That's why in the next verse, ang sabi niya roon, that's why I tell you not to worry about everyday life. Huwag kang mag-alala sa bawat bahagi ng buhay. Okay? Ang tinutukoy po rito is, tingnan mo yung mga ibon, tingnan mo kung paano sila pakainin ng iyong ama. Okay? So ang sabi niya, isn't life more than food and your body more than clothing? So kasi ang inaalala natin palagi, pagkain. Tingnan mo katabi mo. Pagkain? Ano? Sister Ceci, ayaw tumingin eh. Okay? So, then the next verse you will notice, ang sabi niya diyan, look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. Your heavenly Father. So Jesus is putting our focus not just on God. So anong pagkakilala natin sa Diyos? Siya ba ay Diyos lamang na walang pakialam o katulad ng awit noon ng sinasabi ron, God is watching from a distance? No, walang ama nang iniisip niya ay mapahamak o kaya mapariwara ang buhay ng kanyang anak. Ang bawat ama ang iniisip ang kapakanan ng anak. Ang bawat ama isasakripisyo ang buhay para sa kapakanan ng kanyang anak.
That's why Jesus was given unto us. That's why if you can understand, number one, God has a good plan for you. Turn to your neighbor and tell them, God has a good plan for you. Amen? Sa gitna ng mga pangyayari, sa gitna ng mga kinakaharap nating krisis, you need to stand up on your word and you need to go to the word of God. You need to go to your confession and kahit sa problema na kinakaharap, ano pa man yan, ang dapat na maging confession mo palagi, Lord, salamat. Meron kang mabuting plano para sa aking buhay. So Jeremiah 29:11. So hindi lamang para kay Jeremiah to. Ito ay para sa lahat ng tao, sa lahat ng maniniwala at sasampalataya sa salita ng Diyos. It's not only for a nation, for a particular group of people, but rather it is for all people and for all generations. Yes, iyan ang pangungusap ng Diyos sa kanila kasi sila ho ay walang kapag-asa. Sila ay alipin sa ibang bansa. At ngayon matatapos na yung kanilang paghihirap at ang encouragement o yung nakikita kasi ng karamihan, walang mararating, walang mangyaring maganda sa kanila. But here comes the word of God and tell them, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Okay? So, ang sabi niya roon, there are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Okay? For I know the plans I have for you. So, iyan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang plano niya. So, that's why, makikita ho nyo, there are plans for good and not for disaster. Plano sa ikabubuti para sa kaunlaran, hindi para sa kapahamakan. You can read the NIV, ang sabi niya, plans to prosper and not to harm you. Plans to give you hope and to give you a future. Bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng kinabukasan. Hindi para mawalan ng pag-asa sa gitna ng mga pangyari na katulad nito. That's why as people of God, you have to know and you have to declare every day, paggising. Okay? Para kanino ka gumigising? Okay? Para kay Lord, paggising mo, sabi mo, Lord, thank you. Lift up your hands and say, Lord, thank you for your plans for us today. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and to give us a future. As you go out, Lord, thank you for your plan is for my good. Your plan is for my prosperity. Your plan is not to harm me. Your plan is not for disaster. Your plan is good for me. Okay? Then in Jeremiah 33, verse 11. So eto, ang sabi niya, Jeremiah 33, verse 11. Okay? So, the word of God, ang sabi ron, the sounds of joy and gladness, the voices of bride and bridegroom, and the voices of those who bring thank offerings to the house of the Lord, saying, give thanks to the Lord Almighty, for the Lord is good, His love endures forever. For I will restore the fortunes of the land as they were before, says the Lord. Show me the NLT. Okay? So, ang sabi niya roon, for I will, the sounds of joy and laughter. So, ang sinasabi niya roon, kapag maganda yung panahon, anong meron tayo? Eat all you can, masaya tayo. Hindi ka nagluluksa. Pero maraming nagluluksa sa panahon ngayon. Dahil nakikita nila yung mga sinasabi and everybody is just panicking. Don't panic. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung ang Diyos nga merong pakialam sa ibon ikaw pa kaya na kanyang anak? Maliban na lang kung ayaw mo yung plano ng iyong ama at ikaw ay umaalis at lumilihis. So ang sabi niya, the sounds of joy and laughter, the joyful voices of bridegrooms and brides will be heard again. So ano bang meron kapag pinag-usapan yung bridegroom o yung bride at yung groom? Ano meron? Nagluluksa ba sila? Nagiiyakan ba sila? Maaaring nagiiyakan, but it's tears of joy. Nagagalak dahil may nag-aasawa. Kumbaga kagalakan yan. Okay? So ang sabi niya roon, along with the joyous songs of people bringing thanksgiving offering to the Lord.
Hallelujah. So, kung paano ka pinagpala ng Diyos, kung yung pakiramdam ng pinagpala ng Diyos, what do? You come before God, you bring thanksgiving offerings, and you say, Lord, thank you. They will sing, give thanks to the Lord of heaven's armies, for the Lord is good, that His faithful love endures forever. Bakit sinabi Lord of hosts or Lord of heaven's armies? Ibig sabihin, yung digmaan ng buhay na to, digmaan ng iyong Ama, hindi lang ikaw. Ang sabi niya roon, for I will restore the prosperity of this land to what it was in the past, says the Lord. So, ano yung land? Yung ating lupain, yung ating kinalalagyan, yung ating buhay. Ang sinasabi niya, muli, pagpapalain niya, muli ay gagawin niya kung anong nararapat. So God has a good plan for us. So you have to understand that the plan of God is for your betterment. Amen? So hindi ho kapahamakan. Hindi ka itinakda ng Diyos na mapahamak. And you have to know, ang sabi niya rito, kung ang mga ibon na to, so ang sabi ron, they don't plant, or look at the birds. Inaawit natin yun, di ba? Look at the birds. Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. One thing na dapat na makita, He is our Father, and our Father will feed us. Walang ama na pagmamasdan lang niya ang mga anak niyang nagugutom. That's why we need to change our mindset. We need to look at God as our Father, and our Father will feed us. Okay? Kaya ang sinasabi niya, hindi ba mas mahalaga ka kaysa mga ibon? Hindi namatay si Jesus para sa mga ibon. Namatay si Jesus para sa atin. Parang hindi kayo kumbinsido. Mas mahalaga ba yung ibon kaysa sa inyo? Mas mahalaga ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ginawa ng Diyos ang lahat ng paraan. Isinugo ang kanyang bugtong na anak. So, if you are worrying, look at the birds. Okay? Paano yung damit ko? Well, meron siyang sinabi. Ang sabi niya roon, tingnan mo yung mga bulaklak na narito ngayon, pagkatapos nun, malalanta. And afterwards, ang sabi niya roon is, why do you have so little faith? Bakit napakaliit ng iyong pananampalataya? Maliit ang pananampalataya natin kung di mo kilala ang iyong Ama. Amen. Kilala ba niyo Ama niyo? Do you know your Father? Huh? You know your Father, right? You know your Father. Yeah, you have to know your Father. Na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, okay? That your Father has a good plan for you. And that your Father cares for you. So ang sabi niya roon, and if God cares so wonderfully, ang sabi niya rito, for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. And if God cares for you, ano ang pwedeng gawin ng Diyos? So, the Father has a good plan for you. Another thing that you have to remember, the Father cares for you. May pakialam ang Ama sa iyo. That's why even in 1 Peter chapter 5 verse 7, we are reminded na sa lahat ng pinagdaraanan natin, dumaraan ka man sa pagsubok, dumaraan ka man sa problema, dumaraan man ang mundo o ang ating bansa o ano pa man ang kinakaharap natin sa ating bansa, ang sabi niya ron, give all your worries and cares to God, for He cares about you. We need to learn to give our worries.
paggising sa umaga, Lord, sabi ng balita na tataas na naman sa Tuesday yung presyo ng gasolina. Lord, next week yung presyo ng bigas. Kaya lahat ay ngayon ay tatago na ng bigas o hoarding na ang ginagawa. Lord, di ba? Parang minsan, ang sarap manalangin, Lord, tama ng kidlat yung mga nagtatago ng mga supply ngayon at inaantay na tumaas yung presyo. O lamunin, bumuka ang lupa at lamunin na lang sila o yung mga itinatago nila. Parang ganun yun, no? But you see, you have to look at God and say, Lord, thank you. You care for me. Lord, thank you that you desire good for me. Lord, I'm giving you my worry. Worry sa tuition fee ko, worry sa panggastos sa linggong ito, Lord, ibinibigay ko sa iyo. Pero kapag ibinigay mo kay Lord, huwag mo nang kunin. Amen. Amen. Pag dumarating yung tukso na gusto mong kunin uli, ang sabi mo, Lord, salamat, ibinigay ko na sa iyo. Lord, sa iyo na yan. Lord, ayoko. Yung sarili natin kasi, gusto natin tulungan si Lord. Okay? He cares for you. And because God has a good plan for you, ito isang tatandaan natin. Go with me in Matthew chapter 10, verses 29 to 31. Matthew chapter 10. So ang sabi niya roon, if God cares for you, eto, Matthew chapter 10, na kung saan ang bawat isa sa atin na dapat nating matutunan, okay? Ito'y tumutukoy din sa ibon. At ang sabi niya, magkano ibon? Ha? Magkano ibon? Magkano ibon nyo, Faith? Di mo alam? Di mo alam. Sino pa mahilig mag-alaga ng ibon dito? Sino? Magkano ibon? Lovebirds. 1,000 isa. Okay. 1,000 lovebirds. Sino pa? Si Brother Vic? Brother Vic, magkano ibon? Ha? Depende kung anong ibon. Pero yung alam mong ibon, kalapati, magkano? 5,000 hanggang 15,000. Eh yung mga binibreed nyo doon sa aviary, 500,000. Say, 500,000. Di ba? Kapag nakikita mo at sabi, wow, 500,000, mag-breed na lang kaya ako. Eh kahit nagayahin mo kung hindi yon ang linya mo, di ba? So, you see, kalapati lang. 5,000 hanggang 15,000. Depende doon sa pamparacer, no? Magkano yung pang-racer nyo? 200,000. Oh. Pag nagcha-champion na, pag nananalo na, 1 million. Pag talo, katay. Oh. 1 million. Pero pag nanalo ka nga naman, 1 million. Kikitain mo ba yun sa isang taon? So, there is always a risk. So, kaya ang sabi, what is the price of 2 sparrows? 1 copper coin? Ito. But not, kumbaga, kapag tiningnan mo yung presyo ng mga ibon. So, ang sabi niya, wag yun ang tingnan mo. Okay? Ang sinasabi niya ron, but not a single sparrow can fall to the ground without your Father knowing it. Or, ang sinasabi diyan, walang ibon na basta namamatay ng aksidente na hindi alam or walang pakialam ang Diyos. So, even yung kamatayan ng ibon, may itinakdang panahon, iyan po ibig sabihin yan. Okay? Then, verse 30.
And the very hairs on your head are all numbered. Ano ang kaibahan ng counted sa numbered? Counted? Ano ibig sabihin na counted? Bilangin nga ninyo yung buhok nyo. Sa loob ng isang araw, matatapos kaya? So, ang sabi niya roon, ito isang tatandaan nyo. Kung ganun ang presyo ng mga ibon na narinig natin kanina, then, gaano ka pa kaya? Nang sinasabi niya ron, and the very hairs on your head are all numbered. Ibig sabihin, nung naligo ka kanina, minalaglag kang buhok. Hello? Anong number kaya yon? Yung nalaglag na yon? Huwag niyong sabihin wala, dahil ako, kumbaga, pag nag-shampoo ka, maya-maya magkita mo, may kasamang mga buhok. Mag-gel ka, pagpahid mong ganyan. Afterwards, pagtingin mo, merong mga buhok. Anong number kaya yung nalaglag? Di ba? Kaya, itong mga kabataan na to, gustong-gusto, ayaw magpagupit ng ano dahil, oy, kapal ng buhok. Pero pag itinaas kaya to, malalaman mo yan kung pagdating ng araw, ano eh. Ha? Oy, kakapal ng buhok nila. Enjoy nyo lang yan habang makapal ang buhok nyo. Pero ito, tandaan nyo, habang tumatanda kayo, numinipis yung buhok nyo. And that is reality. Hindi. Pero ito, tandaan natin, our hairs are numbered according to what the Word of God is saying. Okay? Lahat yan, nilagyan ng numero ng Diyos. So, hindi lamang basta binilang, nilagyan ng numero. Next verse. Okay? Verse 31. So, don't be afraid. You are more valuable to God than a whole flock of sparrows. So, ang sinasabi niya, huwag kang matakot. Ano po ba ibig sabihin yan? Yung buhay mo, ang may hawak ng buhay mo, walang iba kundi ang Diyos. Hindi yung ekonomiya, hindi yung tigmaan, hindi yung kaganapan, hindi yung magnanakaw, hindi yung holdupper, hindi yung aksidente. Hindi yan ang may hawak ng buhay mo. Ang may hawak ng buhay mo ay ang Diyos. Kaya bago lumabas ng bahay, Lord, salamat, ikaw ang may hawak ng buhay ko. Lord, salamat, ikaw ang may control. Dahil kung hindi mo alam na ang Diyos ang may control ng buhay mo, well, ang daming aksidente sa daan. Okay, that's why every time, before going to bed, I would say, Lord, thank you. Iningatan mo kami, inilayo mo kami sa kapahamakan, inilayo mo kami sa aksidente. Okay? Just like nitong nakaraan. Kahit ang dashcam pala, ninenervyos din. Ha? Dahil yung dashcam namin, lahat nire-record. Pag alis ng bahay, naka-record. Pero nung aktual na may aksidente, na merong nag-exhibition na motor, na-shock siya. Na-shock yung dashcam. Hindi nag-record. Ha? Kung hindi huminto si Ache sa pagdadrive niya, buti na lang, defensive driver. Nakita niya yung motor, mabilis, paikis-ikis pa, nag-i-exhibition. Kaya kayong mga nagmumotor, huwag kayong pabangking-bangking ng ano. Baka mabangking kayo. Ha? Amoy de banking, ako ng Ilocano. Julieta, alam mo yon? Ha? Banking. Tagilid. O, pagiwang-gewang. Huwag kayong paghewang-gewang. Baka gumewang talaga kayo. O, ayun. Ka-exhibition. Ha? Sumimplang, lumipad. Buti na lang, malayo si Ache. Pero yung dashcam, nung tinitingnan nila, natakot, ninervyos, walang record.
So, nakita ko, kasi chinek ko rin. Chinecheck ko, yung record is, meron yung, umalis sila ng bahay, 11:40, 46, merong 46, 47, 48, 49, 50, hanggang 50 nag-record. Pagdating ng 51 at 52, walang record. Natakot yung dashcam. Ha? May emoji kasi yun na ano eh. Yung emotion niya, umiiyak, na-shock. Okay? Nanlaki ang mata, kaya yun yung bagong mga dashcam ngayon, may mga AI na rin. Meron siyang sariling emosyon. Paggabi, ayun, papatulog na yung ipinapakita sa'yo. O kapag araw naman, yung pagsikat ng araw. Pag umuulan, may rainbow. Okay? So, ito sinasabi ng salita ng Diyos. If you are valuable, dapat makita mo mahalaga ka sa Diyos. Amen? Amen. In Acts 13:36, eto. Acts chapter 13, verse 36. So, eto ay may kaugnayan. So, ang sabi niya, this is not a reference to David. For after David had done the will of God in his own generation, he died and was buried with his ancestors and his body decayed. So, ang tinutukoy po riyan is, ang sabi roon, David fulfilled the purpose of God in his life, in his own generation. Show me first the NIV. So, ang sabi niya rito, okay, in the NIV, now when David had served God's purpose, that's why makikita nyo, ang isahong ating inilagay sa ating pangitain, serving God's purpose in our generation. Ano ang kahulugan nun? Ang sabi roon, hanggat hindi natutupad ni David ang layunin ng Diyos sa buhay niya, ay hindi siya namatay. Hindi namatay sa digmaan, hindi namatay sa sakit, hindi namatay sa lahat ng kasamaan na nagaganap sa kanyang kapaligiran kasi may layunin ang Diyos sa buhay niya. So alam niya yung layunin ng Diyos. Tinayuan niya ang layunin ng Diyos. So the same thing with us. So don't fear and don't worry. You will not just die. Maging sa pagtulog, hindi ka basta mamamatay. That's why you need to know what is the purpose of God in your life. So milayunin ang Diyos sa buhay mo. Bawat isa sa atin milayunin ang Diyos. At ang desire ng Diyos for you and for me to fulfill that purpose. Okay? Anong edad namatay si David? Good old age. Why? He fulfilled the purpose of God for his life. Ginampanan niya, tinugunan niya ano ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Kaya sa bawat isa sa atin, ang isang bagay na dapat nating tingnan is you will serve God's purpose in your generation. Kaya ang sinasabi natin palagi is, Lord, thank you. I will serve your purpose in my generation. Ano yung kalooban ng Diyos? Ano yung layunin ng Diyos sa buhay mo? Hindi ka itinakda para patayin ng sakit. Hindi ka itinakda para maaksidente. Hindi ka itinakda para maging biktima ng kasamaan o biktima ng kung ano pa mang kaganapan, kahit ng kalamidad. Ikaw ay itinalaga na ang buhay mo ay gampanan ang kalooban ng Diyos sa iyong henerasyon. And what's the purpose of God for your life? That's why we were born for a purpose. You are here for a purpose. At nakilala mo ang Diyos. Ano man ang edad mo, kailan mo man nakilala ang Panginoon, well, I believe because you have a purpose at ang nais ng Diyos for you to fulfill that purpose in your life. Amen? And you have to understand na going back again, so the Father has a good plan for you. The Father cares for you, and the Father knows all your needs. Alam ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Kaya nga ang sabi niya roon,
Will He not much clothe you, O you of little faith? Okay? So, ang tanong palagi doon is, saan ang pananampalataya mo? Kanino ka nananampalataya? Okay? So, kaya ang sinabi niya roon is, you of little faith. Where is your faith? So, kung paano na dinadamitan ng Diyos ang mga damo, sabi niya roon, gaano ka pa kaya? In verse 31, you will see, ang sabi niya roon, so do not worry. Ang kalaban natin, pag-aalala. What shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? Okay? In the next verse, for the pagans, or show me the NLT, ang sabi niya ron, for the unbelievers. Okay? Yung mga unbelievers, ito ang iniisip palagi. So you have to understand, these things dominate the thoughts of unbelievers. What is dominating your thoughts? Ano ang palaging iniisip mo? Ano ang nagdodomina ng iyong pag-iisip? Yung popost mo sa Facebook? What dominates your thoughts? Ano ang pangunahing iniisip mo palagi? Okay? So sabi niya roon, but your heavenly Father already knows all your needs. Okay? So, kasi kung babalikan mo o titingnan mo, eto, Romans 8:32. In Romans 8:32, ang sabi roon, if God, since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Kung ang Diyos, hindi niya ipinagkait ang anak niya, ang sinasabi riyan, gaano pa kaya ang mga bagay-bagay na kailangan natin? Show me the NIV. So ang sabi niya roon, if God did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Okay? That's why He knows your needs and God has already provided. Yes. Dahil nung lalangin ng Diyos ang langit at ang lupa, bago niya lalangin ang tao, inihanda niya muna ang kakailanganin ng tao. Lahat ng kakailanganin natin para mabuhay sa daigdig na to. Lahat ng uri ng kayamanan, lahat ng ginto, lahat ng pilak, precious stones, minerals, everything was already created on the earth before God created man. Okay? That's why what we need is the wisdom of God. What we need is the guidance of the Holy Spirit. What we need is have faith in our Father. Ano bang pananampalataya? Ang pananampalataya, ito yung paniniwala natin na kahit hindi pa natin nakikita, we believe. Hindi ho tayo yung to see is to believe. Tingnan mo ang iyong katabi, sabi mo, tayo ay to believe is to see. Hindi to see is to believe. So malaking bagay yon. Okay? So that's why in Matthew 6:33, ang sinasabi niya roon, okay? So, verse 33, ang sabi niya, that seek ye first, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Okay? So, show me the NLT. So, ang sabi niya, ito ang pagkakasabi niya sa NLT, unahin mo ang kaharian ng Diyos above all else. Higit sa lahat. Anong meron sa kaharian ng Diyos? Ang meron sa kaharian ng Diyos, Romans chapter 14, verse 17. This is what is in the kingdom of God. This is the kingdom of God. Okay? So Romans 14,
17, "For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace in joy in the Holy Spirit." That's the kingdom of God. Iyan ang kaharian ng Diyos. Okay? So, kaya kapag inuna natin ang kaharian ng Diyos, diyan mo makikita kung ano ang pwedeng mangyari sa buhay natin. Okay? So that's why as a people of God, you have to know and you have to understand, okay, kung ano ang kaharian ng Diyos. For the kingdom of God is about goodness. It's about joy. It's about peace. Living a life of goodness. Show me the NLT, NIV, para makita ho natin sa ibang salin. Okay? For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Righteousness. Okay? So, iyan ho ang meron sa kaharian ng Diyos. At iyan ang dapat na dinideklara natin araw-araw sa ating mga buhay. Bakit ho? Nasaan ba ang kaharian ng Diyos? Anong panalangin ang itinuro ng Panginoon? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ano sabi? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So nung dumating ang Panginoong Hesus, ano ang dala-dala niya? The kingdom of God. Nasaan ang kingdom na yon? Is it a physical kingdom in these times? No, it is a spiritual kingdom. And where is that kingdom? Now. In Luke chapter 17, in verse 21, okay? Luke chapter 17, verse 21, "The kingdom of God is within you. Nor will people say, here it is or there it is, because the kingdom of God is in your midst." Show me the NLT. So, sa ibang salin, ang sinasabi roon, it is within you. I think in the New King James, okay? "For the kingdom of God is already among you." So ang sinasabi niya roon, the kingdom of God is within you. Saan yung kaharian ng Diyos? Nung tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang kaharian ng Diyos ay dumating sa iyo. Naroon sa iyong loob. Okay? So, but people perish for lack of knowledge. Bakit? Dahil hindi nila alam na ang kaharian ng Diyos ay naroon na sa kanila. Kaya hanggang ngayon, nananalangin pa rin, "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." The kingdom of God has already come when Jesus Christ came and died at the cross. And when you got born again, when you received Jesus as Lord and Savior, the kingdom of God is within you. At ang kaharian na yon ay nariyan sa iyo. Ang kaharian na yon is about living a life of goodness, living a life of joy, living a life of peace in Jesus Christ. Kaya kung wala kang peace, then you have to look at the kingdom within you. Dahil baka hindi mo sinesik yung kingdom or hindi mo binibigyan ng priority. Yung sinasabi na, seek ye first the kingdom of God. It means, make it your priority in life. Na yung kaharian ng Diyos, iyon ang pag-aralan mo na siyang maghari at siyang manguna at siyang ipamuhay mo. Okay? So the Father has a good plan for you. The Father cares for you. The Father knows all your needs. Hallelujah. And Jesus paid everything for you. Amen. Can we all rise up? Marami sa atin, nag-aalala tayo palagi. Let's sing that song. Because He lives, I can face tomorrow.
Alam po ba nyo, dapat na inaawit natin? You need to be singing about the goodness of God, about the greatness of God, the goodness of God, the love of God, the power of God. At ito siyang bagay na dapat nating malaman. Kung ibinigay niya si Jesus, at dahil buhay ang Diyos, so even in our needs, okay, so let's sing this song. At ilagak natin, ibigay natin sa Panginoon ang ating mga alalahanin. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love. To buy my pardon and empty grave is there to prove my Savior lives, because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone, and because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives, because He lives. Come on, people of God, declare it. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone, and because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on. Ibigay natin sa Panginoon ang ating mga alalahanin, ang ating mga problema. Come on. You can pray unto the Lord. Lord, because You live and because You are here. So Father, You love us. You care for us. You have good plan for us. So we commit this day before You. We commit Your people unto You. Maraming salamat na hindi Niyo iiwan, hindi Niyo pababayaan kailan pa man ang bawat isa. Salamat, Panginoon, na Kayo ang siyang mag-iingat at siyang magtutustos sa bawat isa. Hallelujah. Come on, ano man yung mga kinakaharap nating problema, give it unto the Lord. Thank You, Father God. Thank You, Lord. You care for us. You love us. Yes, we are Your people.
We are your children. So we commit this day unto you, Lord God. Oh, yes, Lord God. Thank you, Lord. Empower your children. Empower your children. Bless your people. Bless your children, Lord God. Let them know you care for them, Lord. Yes, lahat ng aming kabalisahan, all our fears, all our worries, we give it unto you, Lord God. Ibinibigay namin sa inyo, Panginoon, aming Ama, aming Diyos, na siyang nagmahal sa amin, na ibinigay ang bugtong na anak para sa amin. Lord, thank you. Kagalingan sa mga misakit. Lord, release your anointing. Release your power for healing, Lord God. So we thank you for today. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your healing touch. For by the stripes of Jesus we were healed. Thank you, Lord. You are a miracle-working God. You will make a way when there seems to be no way. Yes. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, yes, oh God. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Yalada kamprada la yara batara yala. Oriala de yolo bokuriala. Yala masikara yala. Oh, we thank you. We thank you, Father. We thank you, Lord God. Oh, we praise you, we bless you, we adore you. Oh, yes, oh God. Oh, yala nakara yala bakuri yala dekara yala masikara yala. Oh, you are our Father. You are our Father. You care for us. You care for us. You love us with an everlasting love. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, yes, oh God. We declare that our God is a healing God. We declare that our God is a way maker, a promise keeper, and that, Lord, thank you na kayo ang siyang kumakalinga at siyang nagmamahal sa bawat anak niyo. Kaya sa mga sandaling ito, aming patuloy na itinatalaga sa iyong mapagpalang kamay, ang bawat isa na narito, ang bawat pamilya. Maraming salamat na hindi niyo iiwan, hindi niyo pababayaan kailan pa man ang bawat isa. Na sa gitna ng mga kinakaharap namin, Lord, thank you. Where does our help come? Our help comes from the Lord, the maker of the heavens and the earth. And that, Lord, thank you that you will make a way when there seems to be no way. For you are among us. The kingdom of God is within us. Thank you, Lord, for love, joy, peace, righteousness. Oh, yes, oh God, and joy in the Holy Ghost. Oh, so that, Father, I commit every family, Lord, ng mga salita na aming narinig, gawin niyong buhay sa aming mga buhay. And that, Lord, matuto kami na sampalatayanan, matuto kami na maniwala sa iyong salita na kayo ang Diyos na lumalang sa amin at meron kayong itinakdang layunin sa buhay ng bawat isa. So we give you praise, honor, and glory as we receive things by faith in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Thank you. You may be seated. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, worship Him. Praise the Lord. Because He lives. Amen. I want you to know and understand na isang bagay palagi sa buhay natin na hindi dapat nawawala. If you will just go with me, I want to remind you about honoring the Lord. Honoring our Father. In Malachi chapter 1, Malachi chapter 1, nang gusto kong mabalik sa atin ay walang iba kundi yung relationship natin sa ating Ama in verse 6. So it speaks about
sa bawat isa sa atin, everything actually that we do is an honor to the Father. So ang sabi niya roon, a son honors his father, and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence? Says the Lord of hosts. To you priests who despise my name, yet you say, in what way have we despised your name? So, you have to understand, kapag binasa mo ang aklat ng Malakyas, ito ay may kaugnayan. You can show me verse 7. Sa ating mga pagkakaloob, na madalas, ang akala natin tayo nagbibigay lang. No. Every time you give, actually, it is an act of honor or a dishonor. Honor because He is our Father and we say, Lord, thank you. Kaya kami nagbibigay dahil pasasalamat. Hindi lang tayo nagbibigay para sa isang bagay. Hindi lang tayo nagbibigay para tayo umunlad. Naniniwala ko na may layunin ang Diyos. And if you can, pwede ba, can you just flash this? Okay. Isang bagay na gusto kong makita nyo, ang sabi niya ron, you offer defiled food on my altar, but say, in what way have we defiled you? By saying, the table of the Lord is contemptible. Okay? So, ang sabi niya roon, you offer defiled food. So, as people of God, we have to understand, yung sumunod na talata, ang sabi niya rito, and when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? And when you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it then to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you favorably? Says the Lord of hosts. Ang usapin kasi rito, yung tinutukoy na leftover. Would you turn to your neighbor and tell them, leftover? Alam ba nyo, tanong mo nga kung alam niya kung ano ang leftover. Ano leftover? Ano leftover? Take out. Ano yung mga tinay-take out natin? Ano yung mga tinay-take out natin? Pakilakihan nga yung, pwede ba yung letra muna? Nandyan. Okay. So, eto, kung makikita nyo, ang building na yan, we were invited in a church na kung saan, ang sabi nila, parang imposible na sila ay magkaroon ng building. Alam po nyo, minsan, we keep on preaching the Word of God, at ang mga nakikinabang, ang mabilis makinabang yung nasa labas. Ang mabagal makinabang yung nasa loob, yung mga nandito. Tang sabi ko, Lord, ano ang diferensya? Bakit sa labas, tanggap ka agad yung mensahe namin? At pagkatapos noon, pagkaraan ng ilang panahon, nagbe-breakthrough sila at umuunlad ang buhay nila. Kaya kapag pababa na naman ang kanilang mga buhay, ini-invite kami. Iyon ang nangyari actually sa Cebu. Or even in other places, and most places kung saan, kapag nakikita nyo wala ako at in-invite ako sa isang lugar, kasi may pangangailangan. Okay? Bakit ho? Kasi iba-iba ang mensahe, iba-iba ang anointing ng Diyos. At eto, isang malaking church, sila ho ay kasama sa tinatawag na malaking church sa Pilipinas at ganun din sa ibang bansa.
Ito sinimulan din ng mga missionaries. Ang sabi roon, basahin ko po, para di ko alam kung nakikita nyo dyan. Late December, our updated budget showed we still needed 23 million. Milyon ho ang pinag-uusapan sa kanila. Tayo, ang budget natin, magkano? Ang pinag-uusapan sa budget natin, kailangan, yung mga board natin, kinakailangan itaas natin ang pananampalataya nila, no? Yung pananampalataya actually ng bawat isa sa atin. So, 23 million ang kulang nila. Okay? So, and that was, I think, at 2023. Imagine 2023, pero 23 million ang kulang pa nila. So, ang sabi roon, okay, I was disheartened. Alam mo, disheartened? Sabi mo sa katabi, kung ano disheartened. Ha? So, ang sabi niya roon, so, I invited Pastor William to speak January of 2024 to encourage us, and he did in the power of the Holy Spirit. Amen. To God be the glory. I was encouraged that the Lord would move not through me, pakitaas na, but through His mighty provisions. 2024, we received more than 8 million in donations. 8 million. Okay? Then, in 2025, we receive another 10 million more in donations. The third floor is almost complete, though we still don't have a lift. God has been truly amazing, and I still need to report this to Pastor William. Hindi nakarating yung report niya sa akin, iba na ho ang nag-report. Yung nanggaling pa sa Amerika na bumisita last month, or rather this month, na ka-meeting namin during this week, siya yung nagsabi sa amin, nang sabi niya, gustong magpasalamat sa iyo ni Pastora Sandy. At ang sabi niya, eto yung church nila. Eto ngayon ang nangyari sa kanila. Eto ngayon, after you went to their church, after they invited you. Why? Bakit ganon kabilis? Sabi ko, Lord, Lord, bigyan mo nga kami niyan. Magkano yan, no? Show us the building. Okay? So, iyan po ngayon ang building nila, a 3-story. Okay? So, kompleto na, pero yung third floor ay ongoing pa ang pagpapaganda nila at construction nila. Ano ang kailangan na lang nila? Ang sabi roon, lift na lang. Elevator po. At alam nyo, nag-iisip din ako maglagay ng elevator mula sa baba para yung mga senior natin ay hindi mahirapan. O kaya yung nakikita ko kasi marami, pagdating sa second floor, nakikita ko doon sa monitor, pagdating sa second floor, at habang umaakyat, akala mo tali ng lubid yung railings na nandoon na. Okay? So, but anyway, ang masabi ko, maraming salamat dahil kahit yung mga seniors natin at yung mga may kapansanan, still, umaakyat pa rin sila, pinipilit pa rin. Okay? So sabi ko, ano kaya kapag meron na kaming elevator? Wala nang exercise. Bagong building, no? Ha? Pagyamanin muna natin ang building natin dito. But we can believe God for greater things. We can believe God. Kasi nung in-invite ho kami dyan, ang problema talaga nila is wala silang pondo, paano at sila ay naroon, nangungupahan sa isang lugar. At ang sabi nila, Pastor William, meron kaming lote, pero hanggang ngayon, so kumbaga, ang tagal na ng lote namin, pero hindi namin magamit dahil wala kaming building. And then, they have tried to do fundraising, kung ano-anong mga gimmick, fundraising, everything.
And hanggang naalala ni Pastora Sandy, sabi niya, o nga, ba't hindi ko imbitahin si Pastor William? Dahil sa amin, we have a team, international team, at ang isang nare-recognize nila, yung anointing ng Diyos na ibinigay sa buhay natin. So, lalong-lalo na sa area ng breakthrough sa pananalapi. So, they invited us. And imagine, praise God, in a span of 2 years, 2024 and 2025, wow, 18 million. O, magkano na lang, kulang nila. And hopefully, bago matapos ang taon na to, kompleto na yon. At baka 2027, ma-invite na ako uli para Thanksgiving. Alam niyo, ganun dun po sa Cebu. Okay? Wherever we go. At ganun din yung sa Batangas. So, at last Saturday, I think, yung naroon kami sa Sampaloc, sa Manila, na kung saan, in-invite din kami. Why? Because people needs breakthrough. That's why I'm telling you, when it comes to giving, it is about honor. Amen. Hindi ho kawalan, kundi ito ay honor sa Lord. Na ang makita natin palagi ay pasasalamat at pagsasabi na, Lord, kung ginawa mo sa kanila, pwede mong gawin sa amin. Kaya nga nung matanggap ko yung report, sabi ko, Lord, pwede ba gawin mo sa amin? Amen? Para kung etong mga paligid natin, ibenta nila, bilhin na natin. Kung ayaw nating umalis sa CA, bilhin natin yung mga katabi natin. Di ba? Ha? Amen. Ba? It's either na ang parking natin, gawin natin sa 3rd floor, o yung merong lift, di ba? Or whatever. So, it is my prayer ng bawat isa sa atin. Parangalan natin Diyos. At makita nyo, hindi lang tayo magsusurvive etong nagaganap na crisis, but we will overflow. Amen. So let's all rise up and let's prepare for our giving. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Our Heavenly Father, we just want to honor you. We just want to thank you. We just want to say, you are our Father. Na ikaw ay merong pakialam sa amin kung ang mga ibon, ang mga bulaklak, ay yung binibigyang halaga, gaano pa kaya kami? Lord, maraming salamat. Dahil kung ang mga ibon, merong mamahaling mga ibon pag binibili, Lord, ganun din kami ay mamahalin. Ang halaga namin ay walang iba kundi ang pagmamahal nyo. At sa pagmamahal na yon, ibinigay nyo ang iyong bugtong na anak. Kanya sabi ng iyong salita, na kung ang iyong bugtong na anak ay hindi nyo ipinagkait sa amin, gaano pa kaya ang mga bagay-bagay na kailangan namin? So Lord, you know the situations of every person right now. Ano man ang mga pinagdadaanan nila, you are a caring Father, you are a loving Father. So I ask your blessing, the power to get wealth, the anointing, the ability, the wisdom, na sa lugar kung saan nyo kami itinanim, Lord, I ask, bless your people, empower your children, and let them see, yes, O God, breakthrough. Pag-alagwa ng buhay at pag-unlad. And Lord, I declare that truly this year, it will be a debt-free year for your people. And thank you, Father, even as we call forth for money to come unto us. In the midst of the crisis, in the midst of what is going on, Lord, thank you that you will give wisdom unto your people and that you will teach them how not just to survive, but even overcome this situation and to have an overflow. So, Father, we give you praise, we give you honor and glory as we believe that there's 100-fold harvest available for your people. May our giving be a sweet aroma unto you
as I declare your word and say to your people, my God shall supply all your needs according to his riches and glory by Christ Jesus. And that you must see that you're giving. As you give, it will be given back unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give unto your bosom. In Jesus' name, amen. Amen.